Paano masasabing solo parent ang isang tao? Masasabing solo parent ang isang tao kung siya ay nag-iisang nagtataguyod at nag-aalaga ng kanyang anak dahil sa mga sumusunod na sitwasyon. Ayon sa RA 11861, Expanded Solo Parents Welfare Act. Narito ang mga sitwasyon: namatayan ng asawa, iniwan o pinabayaan, abandonment ng asawa nang hindi bababa sa 6 na buwan, hiwalay, legal o de facto separation nang hindi bababa sa 6 na buwan, nakakulong ang asawa nang hindi bababa sa 3 buwan, hindi nag-asawa pero piniling palakihin ang anak, may asawang may sakit o kapansanan at hindi kayang gampanan ang tungkulin, annulled o void ang kasal, asawa ng OFW na matagal wala, 12 buwan o higit pa, lalo na low semi-skilled, guardian, lolo, lola, kapatid, kamag-anak na umaako sa pag-aalaga ng bata. Importanteng paalala, hindi lang status dapat ikaw ang pangunahing nag-aalaga at sumusuporta sa bata. Kailangan may patunay, documents, para makilala bilang solo parent. Maaaring kumuha ng solo parent ID sa MSWD o DSWD. Kung ikaw lang ang tumatayong magulang at umaako sa responsibilidad ng anak, ikaw ay maituturing na solo parent sa ilalim ng batas.